Sa India, isang panukalang batas na ang isinusulong upang tuluyang maipagbawal ang online money gaming dahil na rin yan sa nagiging epekto nito sa mga nalululong na sa bisyo. Si Son Santiago para sa Balitang Abroad. Ilang linggo na ang nakalilipas na magsimulang umugong sa Pilipinas ang pangamba laban sa online gambling na nagdudulot umano ng adiksyon at iba pang malalaking suliranin sa lipunan. Habang ati ang pananaw kung dapat ba itong i-regulate o tuluyang ipagbawal, nagkakaisa naman ang iba't ibang sektor na kailangan solusyonan ang problema. Sa bansang India, halos kapareho ang sitwasyon sa usapin ng problema. Nitong nakaraan lamang, nagsumite ang kanilang pamahalaan ng Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 na layong ipagbawal ang lahat ng real money games dahil umano sa lumalalang adiksyon. Ang mga tinatawag na online money games ay halos may hahambing sa online gambling issue sa Pilipinas. Dito gumagamit ang mga manlalaro ng totoong pera para makasali sa isang online game kapalit ng pagsuga sa tsansa manalo ng mas malaking halaga. Batay sa draft na hinihain, mahigpit na ipagbabawal ang mga online games na may real money transaction features. Ipinagbabawal din ng mga bangko, financial institutions at sino mang individual sa pagpuproseso ng anumang transaksyon para sa serbisyong ito. Ang mga lalabag ay maaaring makulong ng hanggang 3 taon o pagbumultahin ng hanggang 10 milyong rupees o tinatayang 6 na milyong piso. Maging mga celebrity endorsers o sino mang individual ang mag-e-endorse nito ay kasama rin sa parusa, kung saan hanggang 2 taong pagkakakulong o multa ng 5 milyong rupees o katumbas ng 3 milyong piso. Ayon sa datos ng venture capital firm na Lumikay, ang real money gaming ang pangunahing revenue driver ng industriya sa India na inaasahang aabot sa $3.6 billion sa market value sa 2029. Bagamat kapalit ng paglago ng industriya ay ang dumaraming ulat ng psychological distress at financial harm, kabilang na ang mga kaso ng mga individual na kinitil ang sarili matapos silang malugi. Noong 2023 naman, nagpatupad na rin ng 28% tax sa online gaming ang India, ngunit hindi pa rin ito nasugpo ang problema. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.